Good morning. Tara mag-layout and design na tayo ng ating prayers for the GC guys using cellphone tayo, docs apps, and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Dito muna tayo sa ating docs apps para mabasa natin yung prayer natin and then dalhin natin sa slides apps. So scroll down tayo, malapit na matapos ang December, 12 days ilang days na lang guys. Pasko na. Okay. Basahin ko lang sandali. Pindutin lang yung lapis dyan. December 2024. Ang ating font is Roboto. Size 14. Text color ay blue. Natural blue yan guys. And then highlight color is orange. Naka-bold lang siya. Pero doon sa sa prayer natin dito, wala siyang highlight. Tsaka binabaan ko siya size lang yan, size 12 lang yan. So dito tayo muna sa 19 December 2024 from Family GC. Yung mga gustong sumali sa Family GC guys, pakikontak yung aming founder, Harry B. De La Cruz, o yung mga admins ko, founder Muti, admins Roger Pakatang, Eileen Samurian, Aiki Akma, Sarah Colinga, Nanay Elsa Samarkat, ang inyong lingkod, Ralph Lion, Pagobo Vlogs. Paki-subscribe na rin sa kanilang mga YouTube, like and share ng kanilang mga video. And then yung gusto magpa-member sa Family GC, i-add nyo lang sa GC guys, and then i-confirm na yan ng mga admins. Yung sino man makakita dyan. Importante talaga yan, makipagdikitan kayo kasi para madali kayong ma-monetize. Suportahan ba? Alam mo naman napakahirap ng watch hour abutin. Yung 4,000 watch hour guys is mahirap talaga kung ikaw lang yung So, kailangan mo talaga ng katulong ng suporta ng mga ka-GC na sasalihan mo. Bumibigay na naman yung mata ko o inaantok na naman. Gusto ko, sobrang aga kasi natin mag-vlog. Kasi doon lang natin na isisingit sa madaling araw lang talaga. So, hindi mo pag ganitong taglamig, hindi mo talaga mapigilan na antok-antok ka pa. Sarap kaya matulog. Naka-heater nga ako kasi nga sobrang lamig na dito. So dito muna tayo kay Ralph Lion Pagobo Vlogs. Bigay lang to ng aking nining Donalyn. So galing to sa guys, sa Google. Pagka mga ganyan. God says, everything in your life is about take a positive turn. Do not give up. So many good things are coming. Save this post if you're ready to claim it. Pag kayo may hinihiling guys, claim nyo na. Kaagad na mapapasa inyo yan. Kasi always be positive. Tsaka i-claim nyo na maawain si Father God. Lagi nyong idasal na have mercy on me, Father God. Kasi ka dahil sa awa niya. Ganun lang yung kasimple guys. Okay, Princess Diane Channel. Father, thank you for intervening in my life and allowing me to have a personal relationship with you. Thank you for your love for me today and forever. Thank you for the blessings you've given me and my family. Help us use those blessings to bless others. May I live a life of true joy as I see you at work around me today. In Jesus' name, Amen. Thank you, Father God. Ako nagpapasalamat ako kahit paano is nadagdagan na naman yung edad natin. So, swerte tayo guys, hindi tayo natulad sa iba na talagang maaga pa kinuha ni Father God. Swerte pa rin tayo, nakaligtas tayo sa yung panahon ng pandemic
mapalad tayo, diba? Kasi nga ang daming, kumbaga ang daming nabawas na tao dito sa sanlibutan. Kasi diba ang COVID-19 is around the world yun. So, pasalamat tayo, isa tayo sa naligtas. Parang panahon lang ni Noah eh. Nung panahon ni Noah, sila lang ang naligtas. Tayo naman, nung panahon ng COVID-19, na isa tayo sa mga nakaligtas. So, pasalamat tayo. Para lang kasing nagbawas ng tao sa sanlibutan, guys. Yung mga ganong ano. Pero huwag kayong matakot na sa kamatayan. As long as ano naman kayo. Alam nyo naman na matuwid kayo. Alam nyo naman na kumbaga sa ano dito sa mundo kasi marami tayong kasalanan, di ba? So, kung alam nyo naman na sa bandang huli ng buhay nyo is, sabi ko nga siguro yung mga malapit na talaga sa kamatayan, maano naman nila yun. Isang salita nyo lang na humingi ng tawad kay Father God. At least naniniwala ako maliligtas kayo niyan. Yung for example ba, mga naghihingalo na, diba? So, isang tawad lang kay Father God na forgive my sins, Father God, have mercy on me, na isama mo ako sa kingdom mo, and sa paraiso mo, isama mo ako. So, I think maliligtas ka na. Para sa akin ha. Kasi diba, ang Panginoon is Panginoon ng awa. So, kung may awa siya sa'yo, maliligtas ka talaga. Kasama ka niya sa kingdom. Pero wala pa naman kasing nakakarating sa yung sinasabing dagat-dagatang apoy, diba? Wala pang galing doon na pumunta dito sa kaya iniisip ko, puro tayo sa paraiso pupunta. Wala sa dagat-dagatang apoy. I think lang yan. Yung story sa Bible na yung si Lazaro yung kanyang kasi mayroong mayaman, diba? Laging inaano yung mayaman tsaka mahirap eh. Si Lazaro kasi mahirap, so napunta siya sa kasi puro nung dito kasi siya sa earth is siya, naghihirap siya, tapos yung mayaman is parang bad doon sa story na yun. So, siya yung napunta sa dagat-dagatang apoy. I think, guys, dito sa generation natin, wala naman sigurong ganyan na mapunta tayo sa dagat-dagatang apoy. I think kung humingi lang tayo siguro ng tawad kay Father God sa mga kasalanan natin, kasi simula sa pagkabata, makasalanan na tayo, diba? Kasi nga namanan natin yung kasalanan ni Adam and Eve. So, makasalanan tayo. So, tingin ko naman kung sa huling yugto ng buhay natin hingi tayo ng tawad, I think patatawarin tayo. Positive ko lang yun na opinion. Kasi kiniklaim ko na pag si Father God maawa sa atin, ililigtas niya tayo sa dagat-dagatang apoy. So yun. Pero ayaw ko talaga ng second life, Father God. Kahit na ako, gusto ko maging perfect ako sa huling yugto ng buhay ko, pero ayaw ko pa rin ng second life kasi hindi ko talaga feel na mayroong dagat-dagatang apoy, mayroong paraiso. Ang mas gusto ko yung kung anong buhay na lang natin dito sa earth, yun na lang. Kaya nga nagsisikap tayo para magiging maganda buhay natin dito sa earth. So, yun na lang talaga ang inaano ko. Nawa, kung hanggang ganyan lang ang buhay natin dito, hanggang dyan lang, diba? Wala na yung second life na sinasabi. How I wish. Pero syempre tulad nga ng lagi kong sinasabi, wala pa naman kasing nakakarating doon sa generation natin ha. Kasi yung generation nila Abraham, nila Jesus, sila yun eh. So nakarating na sila sa langit. Pero tayo kasi sa generation natin, sino ba ang nakakarating na doon? Di ba wala pa naman. Ewan ko kung may nakarating na generation natin. Yung sa natin ngayon hindi yung panahon nila Jesus.
Okay, repost prayers. From kay Mother Espiritu Esperanza Tintero Gutierrez. May you begin this day every day with a smile on your face, warm thoughts in your mind, happiness in your soul and heart, filled with loving kindness for all. Be safe, strong, and smart. Good morning. Have a great day. Cheer up. So yun, thank you Mother SB. Kay Princess Dayan Channel, pag hindi nyo kita guys, i-zoom nyo lang ha, pag-i-zoom na lang. And the Lord spake unto Moses, saying, This shall be the law of the leper in the day of his cleansing. He shall be brought unto the priest, and the priest shall go forth out of the camp, and the priest shall look, and behold, if the plague of leprosy be healed in the leper, then shall the priest command to take for him that is to be cleansed 2 birds alive and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop. And the priest shall command that one of the birds be killed in the earthen vessel over running water. So, yun yung batas nila nung araw guys, pag mayroon kang leprosy. Sa panahon natin ngayon, pag may sakit tayo, pumupunta tayo sa doktor. Kasi itong panahon nila, yung priest kasi noong araw, nakakapagpagaling ng mga may sakit. So, yun. Sa generation naman natin ngayon iba, punta ka agad tayo sa doktor pagka karamdam tayo ng sakit. Kaya nga ang sabi ko talaga, pagka sa generation natin, hindi pwedeng i-apply yung nangyayari sa generation natin ngayon doon sa mga nakaraan, yung mga past talaga na pangyayari. Kasi yung iba guys, obsolete na yung mga pamamaraan. Kumbaga sa ngayon yung science natin ngayon, mga high-tech na. Kaya na rin naman magpapagaling yung mga doktor ng may mga kagamitan naman silang nakakapagpagaling. Diba? Tsaka siyempre, prayers lang, pananampalataya lang. Yung doktor, samahan mo ng dasal, nagmaling ka, edi, okay na. So, yun. Ito naman, Proverbs, Proverbs chapter 15, verse 15. All the days of the ani are rime, but he that is of a truth live hath a misty tamid a continual feast. Dito naman kay Princess Dayan Channel again, The Lord shall judge the people, judge me, O Lord, according to my righteousness and according to mine integrity that is in me. Psalms chapter 7 verse 8. So, dalhin na natin yan sa ating storage apps. Okay. Wala na naman akong signal, naikot na naman. Ako na bahala nito guys. Bye everyone. God bless.